Ang mananambal ng San Isidro. Sa isang maliit na nayon na tinatawag na San Isidro, matatagpuan sa gitna ng mga kabundukan at palayan, may isang kilalang mananambal na si Aling Remedios. Kilala siya sa kanyang mahiwagang gamot at kapangyarihang magpagaling sa anumang sakit o karamdaman, mula sa simpleng sipon hanggang sa pinakamakapangyarihang masasamang espiritu. Sinabi ng mga tao na walang imposible para kay Aling Remedios. Si Aling Remedios ay hindi lamang isang karaniwang manggagamot, siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga albularyo, na ang kaalaman ay minana mula sa kanilang mga ninuno. Ang kanyang lola, si Lola Esmeralda, ay isa ring sikat na manghihilot noong kanyang kapanahunan. Ngunit si Aling Remedios ay mas kilala dahil sa kanyang pagiging mapagkumbaba at ang kanyang pagmamahal sa bayan. Isang araw, dumating si Mang Nestor, isang magsasaka na nagtrabaho sa Maynila. Siya ay umuwi sa bayan matapos ng maraming taon. Nang makita ng mga taga San Isidro ang kalagayan ni Mang Nestor, napansin nila na may kulang sa kanya. Hindi siya mukhang malusog, tila may bigat sa kanyang dibdib. Ang iba't ibang doktor sa Maynila ay sumubok na gamutin siya. Ngunit wala silang nagawa. Sinabi nila na ito ay stress o psychological, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Nang marinig ni Mang Nestor ang kwento ni Aling Remedios, agad siyang pumunta sa bahay niya. Sa simula, may pag-aalinlangan siya. Paano ba naman, isang matandang babae na may mga halamang gamot, paano siya makakagaling dito? Hindi ko alam kung ano ang problema ko, Aling Remedios, sabi ni Mang Nestor habang umiiyak. Pero pakiramdam ko, may nakakulong sa akin, parang may bagay na humihila sa aking loob. Tiningnan ni Aling Remedios si Mang Nestor ng maigi. Hinawakan niya ang kamay niya at naramdaman ang kanyang pulso. Pagkatapos, inilapat niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Mang Nestor at sinalubong ang kanyang mga mata. Anak, sabi ni Aling Remedios, ang iyong sakit ay hindi pisikal, ito ay espiritual. May mga espiritong hindi payapang naninirahan sa iyo. Kailangan mong ipaglaban ang iyong kaluluwa. Kinabukasan, naghanda si Aling Remedios para sa isang ritual. Ito ay isang lihim na seremonya na ginagawa lamang tuwing gabi. Kapag ang buwan ay nasa pinakamataas nitong anyo, inanyayahan niya ang ilang matatanda sa bayan na kasama niya sa ritual, pati na rin si Mang Nestor. Sa gitna ng kagubatan, sa isang maliit na kaparangan na napapaligiran ng mga balete tree, nagtayo sila ng isang altar. Doon, inilagay ni Aling Remedios ang kanyang mga gamot, mga dahon, bulaklak, at mga kandilang binubuo ng langis ng niyog. Habang umaawit siya ng mga dasal, sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay sa paligid ng katawan ni Mang Nestor. Humihikbi siya habang paulit-ulit niyang sinasabing, "Lumabas kayo, huwag kayong tumira sa katawang ito." Bigla, narinig ng lahat ang isang malakas na sigaw. Parang ang boses ay mula sa mismong katawan ni Mang Nestor, ngunit mas mababa at mas malalim. Nagulat ang lahat, pero si Aling Remedios ay nanatiling tahimik at determinado. Sinunog niya ang isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ng demonyo, at hinawakan niya ang ulo ni Mang Nestor. "Huwag kang matakot, anak," sabi niya. "Ikaw ang may hawak ng sarili mong kaluluwa. Lumaban ka." Matapos ang ilang sandali, nahulog si Mang Nestor sa lupa. Nakita ng lahat na ang kanyang mukha ay namumutla. Ngunit unti-unti siyang nagising. Nang bumalik siya sa katinoan, naramdaman niya na ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho na. Ilang linggo ang lumipas, at muling naging masigla si Mang Nestor. Nagtrabaho siya muli bilang magsasaka, at muling natuto siyang tumawa. Ngunit isang araw, may dumating na liham para kay Aling Remedios. Isang batang babae ang nagbigay nito, at sa loob ng liham ay isang mensahe.
Mahal kong Aling Remedios, salamat sa pagligtas sa akin, pero may isa akong bagong hamon para sa iyo. May isang bagong sakit na kumakalat sa aming bayan, hindi ko alam kung ano ito. Ngunit maraming mga bata ang nalulumpo. Sana ay makatulong ka. Nang basahin ni Aling Remedios ang liham, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang hindi siya pwedeng magpahinga. Dinala niya ang liham sa mga matatanda sa bayan, at sinabi niya sa kanila na kailangan niyang umalis upang tulungan ang ibang bayan. Pagdating ni Aling Remedios sa bayan na tinutukoy sa liham, nakita niya ang kalituhan. Maraming mga bata ang nakaupo sa labas ng kanilang mga bahay, pare-pareho ang kanilang sintomas, lagnat, hirap sa paghinga, at kulang sa enerhiya. Agad niyang inalam ang sitwasyon, at natuklasan niya na ang sakit ay dulot ng isang kontaminadong tubig na kinukuha ng mga tao sa isang malapit na ilog. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Nang sinuri niya ang lugar, naramdaman niya na may masamang espiritu na naninirahan sa ilog. Ang espiritu ay nagpapadala ng sakit sa mga tao bilang parusa dahil sa kanilang pagsira sa kalikasan. Nagdesisyon si Aling Remedios na gawin ang isang malaking ritual upang linisin ang ilog at alisin ang masamang espiritu. Pinag-ipunan niya ang suporta ng buong bayan, at sa gabing iyon, nagkaroon ng isang malaking seremonya, kasama ang lahat ng mga tao. Kinanta ni Aling Remedios ang mga awit ng kalikasan, at ipinagdasal niya ang pagbabalik ng balanse sa kanilang lugar. Sa huli, nagtagumpay si Aling Remedios. Nawala ang sakit, at muling nabuhay ang ilog, ang mga bata ay gumaling, at ang buong bayan ay nagpasalamat sa kanya. Matapos ang lahat, hindi nagbago ang buhay ni Aling Remedios, nanatili siyang simpleng mamamayan ng San Isidro, handang tumulong sa sinuman na nangangailangan, ngunit ang kanyang kwento ay umabot sa iba't ibang sulok ng bansa. Maraming mga kabataan ang nagpasya na sundin ang kanyang mga hakbang at matuto ng sining ng pagiging isang mananambal. Hanggang sa araw na iyon, ang pangalan ni Aling Remedios ay kinikilala bilang simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.